Hi guys, kumusta? For today's video ay papakita ko ulit pala sa inyo yung loob ng kwarto ko. Sobrang init nga ngayong araw and as you can see dito, napakatindi ng sikat ng araw and I'm not so sure kung kailan ulit uulan. Sobrang tagal na din na hindi umuulan kaya siguro magtutuloy-tuloy na rin to hanggang sa matapos ang sunny season. So eto na nga yung loob ng kwarto ko. So meron akong dalawang bintana and ayan, puro green nga yung makikita dito kasi nga nasa taas ako na part and puro dahon and ayan, nakikita na din yung bulaklak ng mangga. Siguro mga August or September ay mag-i-start na rin yung pamumunga ng mga mangga and pwede nang pitasin. And dito rin sa bintana, katabi ng higaan ko, makikita yung aking cart. Kaya kitang-kita din dito sa loob ng kwarto ko kapag may tao sa labas or kung merong gustong bumili. Kitang-kita din dito yung kalsada and since marami kaming puno kaya medyo malimlim dito sa lugar namin. Marami kaming iba't ibang klase ng mangga. Merong Indian mango, apple mango at pico. Meron din kami ditong santol, star apple at marami pang iba. Kaya nga sobrang ganda din tumambay dito sa taas kaso nga lang wala pa akong railings. Kahapon pala ay gumawa ako ng bagong lagayan kasi nga yung table na dating nakalagay dito ay ginawa akong cart. So ngayon ito lang muna. Bali ito palang ginamit ko ay yung paleta ng na-order kong system unit sa TikTok. Bali pako lang nga yung ginamit kong support kasi kulang yung available for na angle brackets. Meron lang akong isang malaking matibay na angle brackets kaya pako na lang yung nilagay ko sa ibang corner. Itong white na angle brackets ngayon nasa pinakagitna and nagho-hold ng bigat kaya hindi rin to pwedeng lagyan ng madaming mabibigat na bagay. And then dito naman sa area na to pala ako nagla-live selling. Bali naglagay lang ako dito ng green na wallpaper para maganda yung aking background sa live selling. And then ito naman yung aking computer set, tapos ganito naman yung magiging view ko kapag nagla-live selling sa umaga or may ginagawa dito sa PC. Wala pa palang kisame itong kwarto ko kaya kapag sobrang init sa labas ay medyo mainit dito sa loob. And since maraming ang puno and medyo mahangin din kaya nababawasan naman yung init. Next time na yung paglagay ng kisame kasi okay lang naman na ganito yung setup. By the way, nakaligo na rin pala ako guys and ngayon naman ay pupunta tayo ng sari-sari store para bumili ng mga pwedeng mailagay sa ref para pang ulam. Nailipat na rin pala itong mga maliliit na baboy sa separate na kulungan and himiwalay na nga dito sa may nanay para hindi na umasa sa gatas. And then siguro mga few weeks from now ay ito naman na isa yung mga nganak. And eto na nga yung aking cart, so wala pa rin siyang laman hanggang ngayon. Hindi pa ako nakakabili ng bigas kaya hindi pa ako nagdidikit dito ng rice for sale na signage. May nilagay din pala ako dito na doorbell para kapag may gustong mag-connect ng wifi or cash out ay magdo-doorbell na lang. Pupunta na nga ako ng sari-sari store para bumili ng mga pwedeng mailagay sa ref na pang-ulam. Hindi pa kasi ako makakapunta ng bayan kaya dito na lang muna sa may sari-sari store para makabili ng kung ano-ano. So dito bumili nga ako nitong upo. Nasa 40 pesos daw ang isa niyan kaya pinili ko na lang itong medyo malaki and bumili din ako nitong ampalaya. Hindi naman to lulutuin agad-agad and sabay-sabay, bali ilalagay lang to sa ref para kapag wala nang may luto ay ito na lang yung lulutuin. And then bumili din ako ng 2 pirasong sayote. Bala ko kasing magluto ng tinola and kapag wala akong mahanap na papaya ay itong sayote na lang yung gagamitin ko. And then bumili din pala ako dito ng mga na-chop na chicken and nasa 180 pesos daw yun. Nasa 300 plus din yung binayaran ko and after ko nga mabayaran ay umuwi na rin ako. May nahanap nga ako na papaya kaya papaya na lang yung gagamitin natin instead of sayote yung nabili ko kanina. Itatago ko na lang yung sayote para sa mga susunod pa naming ulam. So eto na nga at nahugasan ko na yung sayote and babalatan na natin gamit itong ceramic peeler. Parang lang tong plastic pero kapag ginagamit mo na pang peel is napaka-smooth. By the way, my name is Ian Horado and you can send me a friend request sa Blue app and subscribe to my YT channel. You can also follow and i-like itong video para ganahan pa akong gumawa ng mga mini vlog. And dito naman ay i-slice na natin itong papaya para matanggal na natin yung mga buto sa loob at malinisan. Thank you so much po pala sa patuloy na nanonood and sana tapusin nyo itong video. Tatanggalin lang natin yung mga buto like kakaskasin gamit ang kutsara. Tapos ayan, hugasan lang ulit and then after nyan ay magcha-chop na tayo. Bali ganito nga ako mag-chop ng papaya kapag nagluluto ako ng tinola. So i-chop lang natin to ng i-chop hanggang sa maubos itong papaya and yes, ito na nga yun. Hindi nga pala whole chicken yung binili ko kasi kulang din naman yung pambili. Bali 3/4 lang pala to.
So, yung dalawang paa tapos yung side na isang pakpak. Hindi rin kasama dito yung breast part, kaya konti lang talaga itong chicken natin for today. Sa sobrang dami nga ng lulutuin kong papaya ay baka hindi na makita itong chicken. Nakapag-chop na rin pala ako ng bawang at sibuyas. And ito na nga yung mga ingredients natin. Nakapag-chop na rin pala ako ng luya. Hindi ko lang naipakita sa video. So ayan, isasalang na natin itong kawali. Bali pahiimitin lang, tapos kapag mainit na ay maglalagay na tayo ng oil. Tapos kapag mainit na din yung mantika ay ilalagay na natin yung luya, tapos bali palalabasin lang natin yung aroma nito, and then saka naman natin isusunod ang bawang. And then hihintayin lang ulit natin na medyo mag-brown itong bawang, tapos saka naman natin isusunod ang sibuyas. And then hahalo-haloin lang ulit, tapos kapag mabango na ay igigisa na natin yung chicken. Dahan-dahan lang sa paglagay nitong chicken kasi may halong tubig siya and baka matalsikan ng mantika. And after malagay yung chicken, so halo-haloin lang natin hanggang sa medyo mag-brown yung chicken. Hahalo-haloin lang natin to ng hahalo-haloin para hindi masunog yung sibuyas at bawang, tapos kapag okay na ay isusunod naman natin yung papaya. Ibubuhos lang natin to lahat para kunwari madami tayong ulam, and masarap din naman kasi to kahit yung papaya lang. Diba parang 2-in-1 yung niluluto natin. So meron tayong gulay na papaya tapos tinola. Hahalo-haloin nga pala ulit natin para pantay-pantay din yung pagkakagisa dito sa papaya. Maglalagay na rin pala ako dito guys ng asin para malasa yung ating tinola. Kahit hindi ganun kadami yung paglalagay ng asin kasi pwede pa naman yung timplahan once na malagyan na ng tubig. So after malagyan ng asin ay hahalo-haloin lang ulit para even yung lasa, and saka na rin tayo maglagay ng paminta. After ko nga na malagyan ng paminta ay nilagyan ko na rin to ng saktong dami ng tubig. So ganito lang nga kapag gumagawa ako ng tinola. So after malagyan ng tubig ay hihintayin lang natin to na kumulo, and maglalagay na rin pala ako dito ng Knorr cubes. Hindi kasi ganun kalasa yung broiler chicken, and wala din ako nailagay na tanglad, kaya itong chicken cubes na lang. Malapit na rin pala ako dito matapos magluto guys. Bali palalambutin lang natin yung papaya and then ready to eat na yan. Tinimplahan ko rin pala ng konting patis itong niluluto natin na tinola para mas masarap. And ayan, malapit na tayong matapos. So konting kulo na lang neto and pwede na tayong kumain. And eto na nga yung ating niluluto na tinola. Malambot na din yung papaya kaya pwede na tayong kumain. So I'll go ahead and take my dinner na kasi nga mag-edit pa ako ng video at mag-voice over. And then after ko ma-voice over ay magla-live selling naman ako ng mga pili products. Kaya tara, samahan niyo akong kumain itong niluto ko na tinola, and dito na pala ako sa may itaas sa kwarto ko kakain. Thank you so much po again sa umabot sa part na to ng video. I hope nagustuhan niyo itong video natin and na-like niyo na rin. Nung natikman ko nga itong niluto kong tinola ay yes, masarap. Sa sabaw pa lang ay lasang-lasa mo na yung papaya at yung chicken dahil nga naglagay tayo ng chicken cubes. Mas masarap sana to kapag nalagyan ng tanglad, kaso wala akong nakita and yung tanim namin ay natunaw na. Bali i-rate ko ng 9/10 itong tinola natin for today kasi nga kulang siya ng tanglad. But overall masarap siya, and I'm so happy na nakapagluto ako at nakakain itong tinola today. I hope masaya din kayo dyan ngayon, bukas at sa mga susunod pang araw. Thank you so much po, and God bless us all. Bye!